Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong ating Vice President, si Sara. Sabi ko nga, namusit, hindi po namuisit, namusit sa Kongreso kahapon. Hindi ba ayaw niyang mag-take ng oath? Dahil ang sinasabi niya nga po ay, ito. Na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, pati naman ako mag-oath na resource person ang sinabi sa akin. Malaki po ang pinagkaiba ng witness sa resource person. Okay. Sabi niya, bakit naman ako magte-take ng oath? Ang nakalagay doon sa rules ay witness. Okay. Tinignan ko din po yung rules ng Senate na nakalagay rin po talaga ay witness. Okay. Ngayon, yung sinabi po ni VP Sara dito, kasi unang-una, ito lang nakakapagtaka rito. Wala naman ako nakikita pong masama na mag-take siya ng oath. Bakit? Ito po kasing oath, and thank you nga pala kay Mami Peng, sa kanya ko ito nakuha, ni-research niya. Ang nakalagay po rito it is a solemn, usually formal calling upon God to witness to the truth of what one says or to witness. Ibig sabihin, yung panunumpa mo ay sa ngalan ng Diyos na sasaksi na ang iyong mga sinasabi at sasabihin ay pawang katotohanan. Okay? A solemn attestation of the truth or inviolability of one's words. The witness took an oath to tell the truth in court. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin po ng panunumpa, ikaw ay magsasabi ng katotohanan. Di ba pag nasa korte ka, tanging katotohanan lamang just during the arraignment period. Okay. Nung si Sara ay nag-assume ng ilang ulit sa kanyang mga government posts, nanumpa din siya. Nagagampanan niya ang kanyang tungkulin nang naayon sa batas, di ba? Sa kalooban ng Diyos. Yan. Pero nagtaka ako dito na kung saan ipagtatanggol niya ang kanyang sarili sa paggasta ng 125 million pesos na confidential fund na may issues. Aba, bukod sa meron siyang dalawang backup na sina Gloria Arroyo at saka itong si Marcoleta, ayaw niya pong mag-take ng oath. Now, naalala ko lamang po, yung isinight niya I'm referring to Gloria Arroyo, na si Miriam Santiago in one of the Senate hearings, meron siyang sinight regarding po diyan. Ang bala niya ay si Miriam Santiago na may sinight na previous cases na decided ng Korte Suprema. Pero in 2020, meron po ng mga insidente na ang desisyon po ng Korte Suprema sa ganyan, wala po silang ginawang distinction ng Korte Suprema sa pagkakaiba ng isdang witness at saka ng resource person. Sa tagpuho ng ganito, ng pagdinig, hindi po natin pinag-uusapan ang korte na may nililitis na kaso. Hindi po. Nandito lamang po tayo sa letter A. Okay? So, ibig sabihin, whether you are a witness or a resource person, pareho lang yun. Itatanungin kayo eh. Di ba? Magsasabi ka ng katotohanan at pawang katotohanan. Di ba? So, help me God. Okay, ganon. Now, ang witness po, ito po ay may kinalaman na, let's say, nakita niya yung isang insidente, di ba? O kaya naman that's the verb, di ba? Tapos yung isa naman ay noun, ito yung mga tao referring to the person or people or group of people na tawag dito na tinaguri ang mga testigo or mga witnesses, yung merong kinalaman, may alam doon sa isang pangyayari. Okay. Then, ito naman pong resource person is because of their expertise. That's why pinatawag sila. So, because of their expertise, magre-rely ang komite sa kanilang sasabihin. Sino ho ba ang
Bakit? Ang tanong expert ba si VP Sara? Kaya nga siya pinatawag bilang resource person kasi wala pong ibang expert. Pagdating sa 125 million confidential fund na inubos niya ng 11 days, wala hong ibang makapagpapaliwanag ng maayos doon kung hindi po ang gumastos. 'Di ba? At katunayan, sabi niya marami po sila palang pinadalhan ng sulat ng Kongreso, ng komite ng good government. So etong mga kasamahan niya sa OVP, so nagkaisa sila na siya na lamang daw ang ipadala. Palagay ko hindi ganoon ang nangyari. Pagkakaisahan kanila na ikaw na pumunta ron. Ikaw naman ang boss Ako'y naniniwala na inako niya. Ako na lang uli ang pupunta mag-isa. And after all, I'm not really alone. I have 400 goods. I have 40 guards. I have 40 government bodyguards. Government paid bodyguards. Nasaan na pala yung mga nag-volunteer na nagpo-protekta rito sa kanya magba-bodyguard. 'Di ba? Ngayon, pumunta si Sara. At eto na nga. Nagwala doon, 'di ba? Sabi niya hinamon niya na pwede na it is up to you kung bigyan niyo ako magbigay kayo ng pondo o wala. Sabi ko nga, she was very tricky when she said that, na magbigay kayo ng pondo o hindi, okay lang sa akin. Kasi po, kapag, tandaan nyo kahit ipagtanong nyo pa to kahit kanino, basta nakakaintindi tanongin nyo, kung ano ang ibig sabihin ng zero budget. Can someone in the chat room put there the 2023 budget? Okay, the budget of OVP. Okay. Please, hindi ko po kasi talaga makita sa internet kung magkano. Ang nakikita ko yung 2.3 billion that was requested. Kaso bumaba yun kasi nga natanggal yung confidential fund. Now, pag sinabi po, ito yung ipagtanong nyo, pag sinabi ba na zero budget, ibig bang sabihin ay zero talaga, wala talagang perang matatanggap? Pag sinabi bang piso budget, ibig bang sabihin piso ba talaga ang matatanggap? Ang sagot po dyan mga kapatid, hindi po. Okay, hindi po. Yan ay figure of speech lamang. Okay? Now, what will happen? Ang previous budget po niya ay magre-reenact because kapag hindi po naaprubahan ang kanyang request, okay, natapos yung panahon para dyan, hindi naaprubahan, automatic po, magre-reenact lamang ang kanyang budget. Magkano? 1.8 billion. Thank you. Okay, so tama pala ako. Thank you, Lides Ruel. So, ang mangyayari ngayon, babalik po sa 1.8 billion pesos ang budget ng OVP. So, may pampondo na naman sa mga, sa mga, tawag dyan, yung mga project nila, tapos yung duplicate projects, at saka sa kanyang mga satellite offices. Okay, na hindi naman talaga kailangan dahil wala naman talagang dapat na pangangailangan. Dahil nga, wala namang mandato specific para diyan ang OVP. Hindi nga nakalagay na support group kayo Walang ganun sa Constitution. Ang nakalagay lang doon, ang OVP in two instances ay papalit sa presidente. Isang temporary in nature kapag ang inability ng presidente to discharge office is temporary, halimbawa nagkasakit, inoperahan pero mabubuhay, so mag-take siya ng oath as acting president. Pag okay na uli ang presidente na certify na ng mga doktor, then parang pa yata kailangan, tama, mga doktor, mga competent authority, na kaya niya nang gampanan ng pagiging presidente, then balik siya. Pero kung sakaling permanenteng nawala ang presidente, then manunumpa siya as president na, not no longer as acting. Now, yun po ang kailangang paghandaan nila, hindi po naman ang panunumpa. Kung hindi po, ano ba ang trabaho ng presidente? Kailangan
at all times, 24/7, Vice President ka. Alam mo ang ginagawa ng presidente in case ikaw ang humalili, wala nang transition period, wala nang romance. Tuloy ang trabaho. Nawala ang tao, ikaw ang pumalit, tuloy ang trabaho. Ganon. Wala na pong iba. Sabi ko nga, willing ako makipag-debate yan eh. Kung may mapapakita kayo na provision sa Constitution na sinasabi na ito ay trabaho ng Vice President, other than that. Okay, yung ginawa po ng ibang mga Vice President, ito po ay itinalaga lamang ng Presidente sa ibang trabaho. Kasi sayang naman ang pasahod. Kung marunong po silang mag-handle, pwede ho sila maging Presidente because of that, like ERAP. Now, going back sa budget nito ni Sara, na talaga hong tinitrigger niya ang Kongreso na mabwisit sa kanya para po instead of 733 million and 198,000 pesos ang maging budget nila sa 2025. Kasi most likely pagdating ng plenary, ganun na ang mangyari diyan. 'Di ba? Kung ang magdidepensa kasi hindi siya matanong. Yan ang malamang na pagdidebatihan diyan sa plenary. Ngayon, nasa plenary na yung ibang mga departamento. Now, ramdam siguro nila na malamang sa malamang, ang magiging pondo na lamang ng OVP ay magiging 733 million and 98,000 pesos. Asarin na lang natin ang Kongreso. Gaguhin na lang natin. Total, hindi ka naman maisa-cite in contempt nila. Kahiyaan na lang. Di ba? Pero pwede. Pwede ho. Pwede yan. Wala namang immunity ang Vice President eh. Ang Presidente ang di nila kayang gawin ng ganon. Okay? Now, pababalikin lang. Yan po ang paraan ni Sara para maibalik sa 1.8 billion ang kanilang budget. That's way better than the 733. Di ba? Kasi hiningi nilang pondo nitong nakaraan taon with the confidential funds ay nasa 2.3 billion. So ngayon, ganun din ang hinihingi yata nila, 2.2 billion. Kakalapit, 2.2 billion. Kaya lang with the slashing, ayun. Diba? Pang-operational yung natira. Parang nung 2022 kay Leni Robredo, yun ang ginawa ng komite na nag-handle ng pondo nila. Okay? So, balikan natin. May pagkakaiba po etong resource person at ang witness. Pero, ang pinagkapareho po nila at dahilan kung bakit po sila magte-take ng oath is because they are going to be asked for the truthful responses. Mga totoong sagot, hindi lang makatotohanan, mga totoo pong sagot na hinihingi, yun ang kinakailangan. Since this is in aid of legislation, the purpose of the in aid of legislation is to determine what went wrong, what are the lackings, diba, in our existing laws. Bakit nangyari? Why all this mess happened? Ba't nangyari itong mga kaletsihang ito? Anong pagkukulang? Bakit hindi sila natakot na gawin ito? So yun po ang re-remedyohan nila. Gagawa sila ng either amendment or i-repeal yung batas at mag-create ng panibago. Way better than the old one na nalulusutan. Kaya kailangan po, totoo yung sinasabi nila. Kasi that will be going to be the foundation. Okay, so hindi po ito chismisan lamang, maritesan doon. So maliwanag po, takot na takot si Sara na magsabi ng katotohanan at tanging katotohanan lamang. So help me God. Takot na takot siyang gawin yon. Bakit? Para hindi po siya matanong. Hindi siya nag-take ng oath kahapon para hindi po siya matanong. Why would ask someone na hindi naman ninyo mapanghahawakan? You cannot use her words against her. Kasi hindi naman siya nagsabi niya, Your Honor, chinika ko lang naman kayo eh. Alam niyo namang sinto-sinto ako. Niwala ka naman. Di ba? Hindi nga ako nag-oath. Tama ba? Hindi nga ako nag-oath, Your Honor.
Tapos tinanong mo ko, edi kwento ko sa iyo yung buhay ng pato, ng bebe, kwento ko sa iyo kung paano yung bebe lumipad, naging kalapate. Tapos tatanungin mo ako kung anong gender nung kalapate. Hindi ko nga alam kung totoo yung kwento ko. Di ba? Pwede silang gagugaguhin na. That is the importance of talking to the right person. Yung right person na yun pong merong willingness expressly by way of, di ba? Taken out. Bakit hindi niya kayang magsabi ng katotohanan? Dahil ba siya yung iniimbestigahan? Di mas lalo nga dapat siyang, di ba, malakas ang loob na mag-take ng oath at magsabi ng katotohanan eh. Ano ang kinatatakutan? Di ba? Tignan nyo ha, lahat Sa kanya nakatingin eh. Ay, eto. Lagay ko dyan, laki-laki niya, nakaupo. lahat nag-take ng oath. Diba? Siya hindi. Kaya tuloy yung responses ng mga to, inaasar din po siya ng mga yan, ng mga taga-COA at DBM kahapon. Anong sabi sa kanya? Tawag dito, nagpapasalamat kami, natutuwa kami sa inyo, na kayo po yung nag-handle itong hearing na ito, through your chairmanship, Congressman Chua, di ba ganon? Willingly nagpa-participate kami sa inyong inquiry. At hindi kaya ni Sara na marinig yung mga katotohanan, ayun, nagtakip ng earphone at kalaunan, bumira ng layas. Walang so help me God sa kanya kasi Pastor Kibulo nasa kulungan na ba? Ay napakasimple lang. Abogada pa yan ha. Di ba nyo, presidente, si Pinoy, at yung kanyang si Paquito Ochoa, si Abad, di ba? Nung ipinatawag, nag-oath. Kasi pangalang ho talaga yung, sorry ha, pero pangalang ho talaga yung yung hindi talaga yung hindi magte-take ng oath na hindi nagigets kung ano yung kahalagahan nito. Diba? Pupunta ka doon, di ka mag-take ng oath. Para saan? Para hindi ka matanong. Pumunta lang, pumunta lang naman daw kasi talaga siya ron para lang ma-register doon na pumunta siya. Kumbaga nagpa-check ng attendance, sabi niya. Pero wala siyang interest na sumagot. Kaya nga sabi niya nung unang-una pa lang, I let go, sabi niya, I forgo the opportunity to defend the budget, the proposed budget. Parang it's up to the House of Representatives. Totoo naman eh. Whether you defend this or not, it's up to them. Kumitopak yung mga taga-Kongreso, hindi nila pakikinggan ang depensa mo. 'Di ba? So kung ano ang maganda mong gawin doon, para sa akin, i-justify mo. 'Di ba? Not defend, but justify. Sa kanyang isipan is defend. So why coming to the House of Representatives so defensive in your mind in the first place, right? You just have to justify why you were asking for that amount. Sa ERAP, former president testifies in corruption probe. Diba? Presidente siya doon. Sa impeachment. Pero, tingnan yun, nag-take ng oath. Si Sara talagang deviate. Ako naman, di naman ako nagpapaniwala kay Sara kahit kailan, di ba ako naniwala ron eh. Ang pinaniwalaan ko lang naman doon, self-evaluation ko na sa kanya na abogada to, magaling to, gano'n, kasi yun ang tingin ko sa mga abogado eh. Pero alam ko, mga abogado, mga kalokohan yan, talagang hindi mauubusan ng argumento. Merong isang batas, but there can be 20 different interpretation pag mga abogado nag-uusap. Kaya importante ka, kung pupuntahan ninyo yung pinagdebatihan, ano ba yung thought ng debate when that certain provision was created, diba? Or was drafted during the legislation. Kasi yun po yung magpiprevail na diwa
nung specific na batas na yan. Not the interpretation. Kaya nga, nakalimutan ko yung legal natin, Maxim, na kung ang batas, ang titik ng batas ay malinaw, there is no need for the interpretation. Diba? You just have to apply it. Sabi ni Criselda, napakawalang breeding talaga ni Duday. Lustay. Hindi na dapat pang tularan ang gawain ng Inday. Kawalang galang sa Congress at sa bayan. Hindi ikaw ang pinakamataas, Sara, tandaan mo. Pantay lang kayo ng branches ng government. Correct. Diba? Alam nyo, dapat nga talaga maus na yan Hindi maganda. Kaya tuloy, na-alarma po kahapon ang komite. Sabi nila na ang behavior nito, dapat ni Sara, should not be taken as precedents. Because alam niyo naman, ang precedents, ito ay mga previous decision or allowed events that